Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani, at pamilya na hukbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, October 23, 2025, ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng tunay na kalayaan at nag-aalab na pananampalataya. Sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 6, verses 19 to 23, pinaalala sa atin ni San Pablo na minsan tayong naging alipin ng kasalanan. Ngunit ngayoy tinawag tayong maging alipin ng katuwiran. Sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ibig sabihin, ang tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng kahit anong gusto natin, kundi ang kalayaan na mamuhay ng tama. Ang pumili ng nagbibigay buhay, hindi ang sumisira. Alam ito ng ating mga sundalo. Ang disiplina ang nagliligtas ng unit sa gitna ng labanan. Kung ang isang sundalo ay kikilos lamang ayon sa bugso ng damdamin, maaapektuhan ang lahat. Ang kalayaang walang disiplina ay kaguluhan. Ngunit ang kalayaang may gabay ng pagsunod ay nagdudulot ng lakas at tagumpay. Ganoon din sa ating buhay espiritual. Ang kasalanan ay nag-aalok ng aliw, ngunit nauuwi sa pagkaalipin. Ang pamumuhay sa katuwiran ay mahirap, ngunit nagdadala ng buhay na walang hanggan. Sa ating ebanghelyo naman, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 12, verses 49 to 53, sinabi ni Jesus ang nakakagulat na mga salita. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. Ang tinutukoy niya ay ang apoy ng pananampalataya, apoy na naglilinis, humahamon, at minsan ay nagdudulot ng pagkakabahabahagi. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi laging madali. Minsan, ito'y nangangahulugan ng hindi pagkakaunawaan, pagtutol o pagtanggi ng iba. Ngunit ang apoy ni Kristo ay hindi upang wasakin, kundi upang linisin at sindihan ang ating puso ng pag-ibig ng Diyos. Para sa mga sundalo, ang apoy na ito ay parang fighting spirit na nagpapatibay sa gitna ng labanan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paninindigan, katapatan at pag-ibig sa tama. Para sa mga pamilya, ang apoy na ito ay ang nagbibigay ng lakas upang manatiling tapat sa gitna ng hirap. Patuloy na manalangin sa gitna ng paghihintay. At kumapit sa Diyos kahit mahirap ang sitwasyon. Mga kapatid, tinatawag tayo ni San Pablo na talikuran ang pagkaalipin ng kasalanan at yakapin ang kalayaan ng katuwiran. Inaanyayahan tayo ni Jesus na hayaang sindihan ng kanyang apoy ang ating mga puso upang tayo'y luminis, tumatag at magpatuloy tungo sa buhay na walang hanggan. Maging mga sundalo at pamilyang hindi nabubuhay sa kompromiso, kundi sa paninindigan, hindi sa takot, kundi sa alab ng pananampalataya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, pagpalain mo ang aming mga sundalo ng disiplina sa tungkulin, tapang sa panganib, at kalayaan mula sa kasalanan. Sindihan mo ang kanilang puso ng apoy ng pananampalataya upang ang kanilang paglilingkod ay magdala ng buhay at kapayapaan.
Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya ng pagkakaisa, pagtitiis at pag-asa. Patatagin mo ang kanilang mga tahanan sa pag-ibig at panalangin. Naway mamuhay kami sa iyong katuwiran hanggang kamtin namin ang buhay na walang hanggan kay Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.